Dalawang importante pong bagay ang, sinabi ni Rodrigo Duterte kahapon, ni Digonggong. Una, inamin niya na merong mga death squads. Take note, number one, inamin niya na may death squad. At alam niyo mga kotsero, napakatagal niyang dininay ang death squads. Pero, it seems kahapon, reading-ready siyang umamin. Ang tawag po doon mga kotsero ay hubris. Hubris. Oo. Hubris, hubris. Sobrang kayabangan. It is against his own good. Oo. Inamin ho niya yun, number one. Meron ho siyang death squads, number one. Composition po ng death squads ay mga mayayaman pala, yung mga mayayaman sa Davao City. Yun po yung composition ng death squads. Pangalawang inamin ni Digong na pumapatay siya. Inamin niya yun mga kutsaro kahapon na siya mismo ay pumapatay. Kung nakalimutan niyo po yung hearing kahapon, hindi ho ito pinansin ng mga nandoon sa Blue Ribbon Committee. Sino ho ang pumansin? Si Risa Ontiveros. Although ako personally, hindi po ako supporter ni Risa Ontiveros, pero ako ay thankful na nandoon siya. Dahil sinita siya. Kasi alam niyo mga kotsero, kung wala si Risa Ontiveros kahapon, baka lumipas na lang yung kwentuhan na yun. Lumipas na lang yung admission niya na hindi na-highlight. Bakit? Pinilit kasi itong lampasan ni Jinggoy Estrada. Paano niya ginawa ito? Ang ginawa ni Jinggoy Estrada, kasi doon una nagsalita si Digong ng Davao Death Squads. Ang nag-i-interpellate noon si Jinggoy Estrada. Anong ginawa ni Jinggoy Estrada? So, nung pinag-uusapan na yung Death Squads, pinasa niya yung tanong kay De Lima. Sabi niya kay De Lima, so, nag-iimbestiga ka. May nakita ka bang ebidensya ng death squads? Pansin niyo yun? Pansinin niyo, kung try niyo panoorin ulit, nasa medyo umpisang parte yun. Panoorin niyo yung parte na ini-interpellate ni Jinggoy si Duterte. So, una, umamin si Digong, meron akong death squads. Ayan yung death squads ko. Ayan, tinuro niya yung mga chief of police. Ayan yung death squads ko. Tapos, nilipat niya yung sisi or yung bigla niyang binaling kay De Lima yung pagpapatunay kung totoo yung mga death squads. Kasi ano yung palusot doon ni Jinggoy? Ang palusot ni Jinggoy, mga kotsero, ito. Wala kang ebidensya ng death squads De Lima. So parang kinukondisyon niya yung taong bayan, mga kotsero, na kahit sinabi na ni Digong, inamin na ni Rodrigo Duterte na mayroong death squads Pero kinukondisyon niya ang taong bayan na isipin, umamin na si Digong na may death squads. Pero wala raw nakitang ebidensya, sabi ni De Lima. So, ibig sabihin, walang death squads. Yon. Tingnan nyo kung gaano kasira ulo nitong Jinggoy Estrada na to. Na-turn off nga ako sa kanya kahapon Umami na yung mama. Umami na siya So, para hindi pag-usapan yung pag-amin niya, nilihis niya yung usapan kay De Lima. At ibinalik niya yung usapan doon sa may ebidensya ka ba ng death squads o wala. Ganun yung nangyari. Nalipat na ngayon yung usapan, na-change topic napunta na dun sa second safest seat na safest city ang Davao City, etc., etc. So, sige, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa umabot sa punto na nagtanong na tinutukan na yun ni Risa Ontiveros. Buti na lang nga, andun si Risa Again, hindi ako supporter ni Risa Ontiveros, pero thankful ako na nandun siya. Kasi kung wala siya doon, baka hindi napansin. Kaya mga kotsero, ngayon may pinag-uusapan tayo. Kasi kung hindi na-highlight yung pag-amin niya na yon, dami pang etong si Digong kapag mainit ang ulo, daming sinasabi. 'Di ba? Sinabi may tanong na parang if I'm not mistaken, parang the context of the question is, so totoong may mga pinatay sa drug war. Anong sabi ni Digong? Correct. Meron. Correct. Tapos sagot ni Rizzo Ontiveros, no, that is incorrect. It's not correct daw. Hindi raw tama yung may pumatay doon sa drug war. Ano ngayon ang palusot ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes?
ang palusot nila mga kutsero, mga kriminal naman yan eh. Okay lang mamatayan. Pusher, rapist, holdupper, akyat bahay, etc. etc. Lahat naman yan, mga addict yan eh. Kaya sila nakakagawa ng krimen. Okay, 2 points. Sagutin natin yan mga kutsero. Para alam nyo rin sagutin kapag may nakausap kayong DDS na ganun mag-isip. Number 1, meron tayong tinatawag na rule of law. Na actually, sinabi nga ni Digong kahapon, rule of law, rule of law. Kung hindi ko ginawa yung ginawa ko, pakalat-kalat pa rin sila ngayon. Rule of law, rule of law. Masyadong matagal ang rule of law. Regardless, kaya nga that's how a civilized society operates. So yun. So, ang sagot po doon, number 1, meron ho tayong rule of law. Kapag merong isang kriminal, nahuli, hindi mo sila papatayin doon. Dalhin mo sa korte, i-detain mo sa city jail, habla mo para magkaroon ka ng tamang proseso ng hustisya. Yun ho ang sistema ng demokrasya. Hindi ho pwede dito yung utak psychotic tulad ng ginagawa ni Digonggo. Pangalawa, kasama po part and parcel po ng rule of law, hindi ho trabaho ng mga pulis maging judge, jury, and executioner. Hindi ho tayo nabubuhay sa mundo ni Judge Dredd. Kilala niyo si Judge Dredd? Sa mga hindi po nakakilala kay Judge Dredd, isa po siyang comic book character. Character siya sa comics sa States. At ginawa siyang movie yung Judge Dredd. Ginawa siyang movie. Si Sylvester Stallone yung bida. Google nyo, Judge Dredd. Si Judge Dredd, mga kutsero, sa konteksto kasi nung pelikula na yun, mga pulis sila. Pero itong mga pulis na to, sila na rin yung judge, sila yung jury, at sila yung executioner. So pag may hinuli sila, automatic, magsisintensya sila doon sa lugar na hinulihan nila. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun ang sistema natin sa mundo. May batas ho tayo at dapat ginagalang yung batas. Hindi ho yun something na ikinatutuwa yung ganong klaseng mentalidad. Hindi ho. You're not supposed to be proud of that. And kanina, mga kutsero, na-interview si Cheese Escudero. At isa po sa mga natanong sa kanya is, sapat na ba yung admission kahapon ni Digonggong para siya ay kasuhan na? Ay, pakinggan natin yung sinabi niya, guys. Sige na nga. Sir, first question. Marami kasing nakapula doon sa meeting kahapon na marami daw inamin si dating Pangulong Duterte doon sa meeting. Ano sa tingin niyo yung mga inamin niya na which is very significant? Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang naman. wala namang bago, hindi ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Correct. Pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Right. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin Hindi na biro pwedeng pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang puso yun, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Before kasi, mga kutsero, nung presidente pa si Digong, number 1, he has presidential immunity. So, hindi talaga siya pwedeng ihabla. Pero ngayon, na hindi na siya presidente, pwede na siyang mahabla. Number 1. And number 2,
Ang kaibahan before, meron siyang DIED, o yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Alam natin lahat yan. Yung department na yan. Oo. Dati may DIED siya. Ang punong abala doon ay si Sal Panelo, tapos undersecretary niya si Harry Roque. Lagi nilang sinasabi na kapag merong binabanggit si Digonggong related sa drug war, na patayin niyo silang lahat, kill them all, o kill, 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 ganyan-ganyan. Ang lagi nilang sinasabi, di, hyperbolic statement lang yan. Alam niyo naman si Rodrigo Duterte kung magsalita, matapang siya magsalita. Oo. Gusto lang niyang bigyang emphasis. Oo, gusto lang niyang bigyang emphasis yung kanyang nararamdaman sa kanyang polisiya at kanyang galit sa droga. Yun. Yun ang lagi niyang palusot. But this time, it's different. This time, it's different. Oo, hindi na pwede ngayon yun. Bakit? Because lahat po na sinabi niya kahapon was made under oath. Ibig sabihin, ito ay para ka nang nasa korte. Yung mga binibitawan mong salita ay pwedeng gamitin para sa'yo o laban sa'yo. And in this case, mukhang ang lalabas, laban sa kanya. Dahil yung mga sinabi nga, tulad nga sinabi ni Cheese, narinig naman natin, sinabi ni Cheese Escudero, it's under oath. Under penalty of perjury. Pag sinabi mong joke-joke lang yan, o nagbibiro lang ako, o hindi totoo yung sinabi ko, okay, o di kasuhan ka ng perjury. Mas mabigat ngayon yung mga admission niya. Actually, mga kotsero, kung tutuusin, pwede na nga hindi pumunta si Digong sa lower house eh. Kasi nagko-connect na eh. Nagko-connect na yung mga sinabi dun sa lower house, yung mga admissions doon, nagko-connect na doon sa mga sinabi ni Digong. Except syempre, mga palusot niya na hindi ko kilala si Garma, wala akong, ba't ako pipili ng INC? Hindi naman yun yung konteksto ng sinabi, etc. etc. Of course, ibang usapan na yun. Pero yung basic na kailangan niyang aminin para ma-connect yung lumalabas ngayon, yung lumalabas sa hearing ng drug war sa lower house dito sa Senate, parang medyo okay na. Opinion ko lang naman to. Pero I think this time, meron ng sapat na dahilan ang mga, di pa naman ako abogado, syempre, si Cheese Escudero, abogado yan. So, hindi muna siya magbibigay ng kanyang opinion. Pero tayo, dahil civilian tayo, oo, pwede pa tayo magbigay ng opinion natin. Ako, mga kotsero, I think, although it is not a judicial affidavit, pwede mo nang iano yun. Pwede mo nang ipakita as a confession. Although it's not a judicial affidavit. Kasi malamang ito ilulusot dyan ng mga abogado. Sasabihin nila, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa kanya. Hindi pwedeng gamitin ebidensya laban sa kanya, yung mga magtatagol kay Duterte. Hindi. Oo, kasi meron kasing decision sa Supreme Court na merong isang hold-upper. Tapos nung in-interview siya ng TV, umamin siya. Tapos nung sa korte, sabi niya hindi raw niya ginawa. So hindi tinanggap as evidence yung kanyang sinabi sa TV. Hindi tinanggap. So malamang sa malamang, yun ang sasabihin nilang depensa. Pero meron kasing caveat yun eh. Merong sinabi ang Supreme Court na ang mga sinasabi mo na impromptu or spontaneous at usually with emotions or emotionally charged, pwede i-consider as a true statement. Depende na yung korte magdesisyon kung tatanggapin nila yon as evidence. Pero kung pagbabasihan yung desisyon na yun, pwede. Depende na lang siguro kung paano i-argue ng mga abogado yun. But definitely, itong kanyang sinabi ngayon, itong mga sinabi ni Rodrigo Duterte, kaya iniintay nila yung transcript eh. Kasi yung transcript na yun ang pwedeng mag-define kung pwede bang gamitin yun, admissible ba as evidence yun, or a statement, or an admission or confession. It depende lang sa abogado kung paano niya titirahin niya. Doon sa narinig nyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against him?
Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais Buti lang, di pa ako magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin Right, baka may magsilbi bilang influensya. behikulo para ito ay may lahat sa publiko. Dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung Why do you think he made those admissions under oath, knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is Medyo play proud safe, of the things he did and said. Nakita niyo Agree. naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Agree. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. Right. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Correct. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. Sir, yung admission ni dating Wait, presidente okay. Medyo kailangan ba lang kasi yung parte na yun na sinabi na yun ni Chis. Kahapon, di ba pinalakpakan pa nga si Digong? If there's anything na kahiya-hiya na nangyari kahapon, yung pinalakpakan si Digong nung sinabi niya, kapag ako nakaupo ulit, uulitin ko yung ginawa ko, dodoblehin ko pa. Tapos pinalakpakan siya ng mga nasa gallery. Tinan nyo yung utak ng mga DDS. Anong sinabi nila? Anong sinabi ng mga DDS? Ganyan ang presidente namin. Palakpak, matapang, bla bla bla, palakpak, palakpak. Alam nyo mga kutsero, di ba sabi ko, kahapon nung nagla-live tayo, nabanggit ko to sabi ko, walang problema umidolo ng politiko. Walang problema kung idol yung si Digong. Pero sana ang idolohin natin yung mga magagandang parte ng kanyang pagkatao. Hindi yung kawalang-hiyaan na ginawa niya. That's the first section of Article 3, the Bill of Rights sa Constitution. Kahapon nga, pinag-usapan natin. May priority pa nga yun life, liberty, and property. Sadya yun na sinulat na inuna yung life, sinunod yung liberty, hinuli yung property. Bakit? Kasi kapag wala kang buhay, pag wala ka ng buhay, hindi mo na ma-enjoy ang kalayaan, hindi mo na ma-enjoy ang iyong ari-arian. Kaya life, liberty, and property. The most important right that should be protected is the right to life. Yun ang binalahura ni Digong nung drug war. At yun ang parang parang hindi maintindihan ng mga DDS Natatawa nga ako, may mga nagko-comment sa sa page. Sinasabi, ano ba mas mahalagang buhay, yung 30,000 na mga kriminal o yung 81 na namatay sa baha? Hindi ba pwedeng pare-pareho importante yung buhay nila? Kasi tao sila. 'Di ba? Bilang tao na lang. Ganoon na lang Bilang tao. Wag na muna natin isipin yung mga pinagagawa nilang kalokohan. Alam naman natin, may mali silang ginawa. Tayo bang lahat hindi ba nagkakamali? Nagkataon lang, baka yung iba sa atin nakagawa na ng krimen, hindi lang nahuli. Kahit sino pa, deserve ang due process. Mapamalaki, mapamaliit ang kasalanan sa batas, kailangan ng due process. Hindi pwede yung dudukutin mo sa bahay, dadalhin mo sa eskinita, babarilin mo sa sentido. Kababuyan yun. Kababuyan yun. Anyway, tuloy natin. Natitrigger ako meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko,
tila hindi naman siya nagtatago at natatakot Correct. kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay Proud na ng pa mga nga siya. otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or maa-ICC na siya or Sana. dun sa mga sinabi niya kahapon Sana. and dun sa to follow up dun sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko those are my muna last yung questions. ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat Correct. ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay Right. sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may May pera kaso. eh. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro Kasuhan na matapang siya. niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit? Yan. Time kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na No. tapos na yun. Mali, mali. Wait. Bago magsalita si Cheese. Kaya po mga kutsero, naaalala nyo, nung pinag-uusapan pa lang ng mainit na mainit yung tungkol sa ICC, sinasabi ko na noon pa lang sinasabi ko na, mag-file na kayo ng kaso sa Pilipinas. Huwag ho kayong umasa sa ICC. Naiintindihan ko yung parte ni Laila de Lima na mahirap mag-case build-up kung walang witnesses. Di ba? Mahirap bumuo ng kaso kung walang witness. Siguro naging challenge na yan ng lahat ng prosecutor. Mahirap talaga yun. O lahat ng abogado. Pero ngayon, iba na ang environment, iba na ang sitwasyon. I think, kung naging mahirap noon kay De Lima, mas magiging madali ngayon. It may have taken a longer time. Naging presidente si Digong. It may have taken a longer time. Pero ngayon, mas open na yung mga taong kasuhan si Digong. Before kasi, wala nagsasalita. Before, walang nagko-comment. Before, walang Garma na umamin na merong reward system. Before, walang Leonardo na umamin na siya yung bagman. Before, walang Duterte. But dati naman na niya niyayabang na matapang niyang haharapin lahat ng kaso. Pero kaya niya sinasabi yun before kasi presidente siya. Wala siyang consequence. Immunity from suit. Immunity from suit. But ngayon, hindi na siya presidente. At mukhang yung pagyayabang niya nung presidente siya, hindi nawala. At patuloy pa rin niyang ginagawa. Sorry siya. Kasi ngayon, naglalabasan ng mga tao. Mas open na ngayon ng mga Pilipino na papasukin ng ICC. In fact, ang nag-i-insist na lang na wag papasukin si ICC, yung, quite frankly, the administration of PBBM. Which I think, ngayon, should be reconsidered. Dapat i-reconsider na yan. Mukhang kailangan pag-isipan na ni PBBM. Na, number one, utusan na niya yung DOJ na i-follow up yun dyan sa Senate hearing. Tsaka yung sa Quadcom. Number one. Number two, mag-file na ng mga kaso. Dito sa Pilipinas, Dito sa Pilipinas. We're not talking about ICC. ICC, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Huwag na muna natin
Wag na muna natin asahan yan. Pero, ako personally, I think pwede ng meron ka ng at least probable cause to initiate an investigation. Kahit investigasyon lang muna. Utusan na lang muna ang NBI. Kahit NBI na lang, wag muna ang PNP. Kasi syempre ang PNP sila ang tatamaan sa war on drugs. NBI na lang. Utusan ng NBI at ang PIDEA na mag-imbestiga dyan sa war on drugs. It has to start somewhere. And siguro, if there's one criticism na pwede kong sabihin dito sa war on drugs na kailangan na aksyon na ni Presidente, is that siya lang naman na may control sa sa lahat ng ahensya ng gobyerno. PIDEA is directly under the office of the President. NBI ay nasa ilalim ng DOJ na nasa ilalim ng within the ambit of the President. I think it's about time. Oo. Nung panahon, kaya nga itong tanong ni Jinggoy Estrada, itong Unggoy Estrada na to. Kinampahan niya ko pa naman tong mokong na to. Panglimang regret ko na yan si Jinggoy. Itong Jinggoy Estrada na to. Tinatanong niya na, ba't hindi kayo nag-file ng kaso? Ba't hindi kayo nag-file ng kaso? Hindi kayo nag-file ng kaso? Alam naman nating lahat, pag ang pinag-uusapan mo ay mayor ng iyong siyudad, konti lang talaga ang magsasalita. Hindi naman sila yung nakatira doon eh. Sino ba ang nakatira doon? Yung mga taga Davao, di ba? Yung mga witness ang maiiwan doon. Natural. Natural. Hindi sila magsasalita. Sila yung maiiwan doon eh. Kaya papatay sila. Ngayon, siguro, posible na. Mas posible ngayon. Kasi open na ang mga tao dyan. Ito na yung environment na hinihingi, na hinog na. Ngayon, mas open-minded ang mga tao. And I think the survey also shows na mas marami ng Pilipino ang gustong papasukin ng ICC. Doon na lang. Doon na lang. Oo. Doon na lang natin tignan muna for now. And sana mag-motu proprio investigation na ang DOJ. Or paalam muna sila kay PBBM para sigurado. Hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Masyado naman Nagutos optimistic man o si hindi. Cheese dito. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun Correct. at Paano paano mo yung i-operationalize? nararamdaman Correct. ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Paano mo i-operationalize Na ayon yun? sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Sana. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint Wala out ni pang Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang Tama. lipunan o tayong lahat. Correct. Naisipin natin Agree. okay lang yon. Hindi okay yon ha. At tama nga, gaya naman sabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na
in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing. Isang bagay na gusto kong i-highlight sa sinabi ni Cheese, ni Senator Cheese, is yung huwag tayong masanay na okay lang yung mga ganun. Tayo masanay. Huwag tayong masanay na okay lang yung ganun. Oo. Sa isang sibilisadong bansa, hindi natin kailangan ng mga ganong klaseng galawan. Hindi lang yung sa pagmumura. Kasi, alam nyo, ako nga, napapamura din pa minsan. Kanina lang, napamura ako eh. Minsan kasi, yung pagmumura, doon mo lang na ilalabas yung nararamdaman mo. Of course, it's not acceptable. Hindi naman katanggap-tanggap yun. But, siguro may lugar. Di ba? May lugar yan eh. And definitely, sa Senate is not one of those places. Sa hearing, lalo. Pag ginawa mo yan sa korte, contempt of court ka. Detain ka ng 1 araw, 2 araw, depende kay judge. May penalty ka pa. Magbabayad ka pa ng penalty. May mga tao, and it's quite disappointing that some of them are people that I look up to. Na sinasabi nila na okay lang yan, okay. No, it's not. Kasi kung palalampasin mo yung maliit na bagay na ganun, maliit na bagay lang naman yung pagmumura. Wala naman namamatay dyan. Kung palalampasin mo sa maliit na bagay, paano pa yung mga malalaki? Tulad ng war on drugs. Wala akong lugar sa isang sibilisadong mundo ang mga kaganapang tulad ng war on drugs. Hindi ho dapat natin, bilang mga sibilyan, and ito hindi na to tungkol sa pagmumura, kasi sa akin minor lang yung pagmumura. But I think tayong mga Pilipino, in general, namanhid na tayo eh. Namanhid na tayo sa yung may pinapatay. Tapos ang idadahilan, kriminal naman yan. Hayaan mo na, mamatay yan. Kriminal naman yan. Alam nyo, mga kotsero, yung pagmumura ni Digong sa hearing kahapon is a reflection ng respeto. Yung hindi niya pagrespeto sa Senado ay reflection din ng hindi niya pagrespeto sa buhay ng tao. Alam niya, mga kotsero, yung war on drugs, para ka lang nagkatay ng mga manok. 20,000 during the first 2 years. First year pala, 2016 to 2017. Oo, sige, pagmumura lang yan. But it shows the degree of respect na ibinibigay mo dun sa ibang tao. So kung hindi mo kaya silang irespeto sa iyong pananalita, how much more yung buhay nila? Hindi mo rin kaya irespeto yung kanilang buhay. Kaya sa kanya, napakadali lang sabihin, papatayin ko kayong lahat. Alam niyo, mga kotsero, hindi naman ulitin ko lang, mas maraming accomplishment ngayon pagdating sa war on drugs si PBBM. Pero halos walang patay. 800 something lang. 6 na taon, very minimal yung kanyang accomplishment. Maski nga siya mismo, inamin niya, my drug war is a failure. Siya mismo ang nagsabi. Hindi ko mismo nagsabi. My drug war is a failure. Tapos, ganyan. 30,000 ang patay. Nag-fail ka na nga, ang dami mong pang pinatay. At the very least, mga kotsero, he's guilty of gross negligence. At the very least, he's guilty of gross negligence. Hindi niya inisip na ang kanyang war on drugs ay magkakaroon ng ganitong epekto. Kung hindi niya sinadya. Ang problema, sinadya niya. He's conscious. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya in his mind, papatayin ko tong mga to. It shows the lack of respect to the lives, to human life itself. Huwag na niya idahilan na hindi kriminal yan. Hindi ko matiis na ang mga bata ay ganito. Mga bata ay ganyan. Huwag niyang itago ang kanyang kawalang hiyaan gamit ang pagmamahal sa bansa. Kasi hindi yan ang tamang paraan
ng pagmamahal sa bansa. Kung totoong mahal niya ang bansa, dapat siya yung unang-unang tumindig dyan sa West Philippine Sea. Kung totoong mahal niya ang bansa, dapat siya yung unang-unang handang mamatay. Sumama siya sa Coast Guard, nagbantay siya doon sa West Philippine Sea. Pero hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Nakipag-secret agreement kay Xi Jinping. 60-40. 60 sa Pilipinas, 40 sa amin. Nagpapasok ng napakaraming negosyo na illegal sa Pilipinas, galing China. Hindi ito pagmamahal sa bansa? Itong ginawa ni Digong? Hindi. At kung yan ang definition niya ng pagmamahal sa bansa, mukhang nagkamali tayong lahat bakit natin siya nahalal. At one point kasi, you have to go back doon sa kung ano yung kinalakihan mo. Kung ano yung mga values na tinuro sa'yo. And sa akin, yun yung value na tinuro sa akin. Di ba? Pangalagahan mo yung buhay. Buhay yan eh. Hindi naman yan manok. Hindi yan aso. Aso nga, minamahal mo hanggang mamatay. So, sana po mga kotsero, lesson learned for today. Lesson learned. Wag ko nating kalimutan yung pagiging sibilisado. Wag ko nating kalimutan. Wala akong problema umidolo ng politiko. Idolo nyo si Digong, idolo nyo si Cory, idolo nyo si BBM, idolo nyo si Apolak. Walang problema. But sana, ang iniidolo natin ay yung mabuting ginawa nila. Diba? Yung maganda sa kanila. Hindi yung kawalang iyaan nila. Proud ka pa? You practically committed genocide. At hindi ko talaga mag-gets kung bakit yung patuloy na pag-iidolo kay Digong, hindi ko nagigets na. Responsibilidad ko lang is pakita sa lahat na ito yung katotohanan dyan. Ito yung nangyayari. Paano yung isang pulis na pinilit daw ni Dan Fernandez magtestigo? O ba't hindi niya sinabi yun? Noon pa. Ba't ngayon siya nagsasalita? Alam niyo, feeling ko tanim intriga lang yun. Diyan sila magaling, di ba? Sinabi naman ni Digong yun eh. And inulit yun ni Bato sa hearing. Sabi niya, si President, magaling to sa psychological warfare. Ang gagawin niyan, magtatanim yan ng intriga, tapos mag-aaway na yung mga drug pusher. Tapos sabi ni Digong, oo, ginagawa ko talaga yun. Tanim intriga lang yun. And besides, etong police na to is now under oath. He also made his statement under oath. So, di kasuhan siya ng perjury. At saka kung pinili talaga siya pumirma, sigurado naman siguro may CCTV doon sa Senate, sa lower house. May kasama pang lawyers. Take note ha. May kasama pang lawyers si Kuya. Yung police, kasama yung abogado niya. O, ba tayo humarap ng abogado? Iharap niya abogado niya. Tingnan niyo, nagtanim ng intriga. Damay pa yung mga abogado. Nananahimik yung abogado. May kasamang abogado, ibig sabihin, nabasa niya yung kanyang statement, winitness ng abogado, pinirmahan niya yon. Kung kasama yung abogado, ha? Kung kasama yung abogado. Tapos ngayon, i-retract niya. Sasabihin niya doon sa Senate, hindi ho, pinilit lang ho ako. Gago siya. Baka siya yung kasuhan ng mga Tignan nyo, madidisbar pa yung dalawang abogado dahil sa kalokohan niya ni Bato. So ngayon, papatawag yung abogado niya sa Quadcom. Pwede rin ipatawag sa Senate. Peke ba yan o hindi? Ang nabasa ko kahapon, kay Dan Fernandez, sa balita, ay may kasama daw silang abogado. Point is, meron pa ring abogado na nandoon. And on that point, pati ngayon yung lisensya ng mga abogado, makokompromiso dahil sa kalokohan nitong mga intriga. Kalokohan ng intriga na itinanim ni Digong at saka ni Bato at saka ni Bongo. God bless everyone and I'll see you later sa ating next live stream. Okay? Bye everyone. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?